Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon itong si Congressman Raul Manuel, ang Kabataan Party List representative. Nako, anytime from now, ipapatawag siya sa Senado para haharap ng isang investigasyon. So ano ang kanyang atraso? Okay. Pakinggan muna natin itong si Senator Bato dahil siya ang may hawak ng mga ebidensya laban kay Congressman Manuel at papatawag talaga siya sa Senado. Sir, si Congressman Manuel, papaimbestigahan niyo ba? Tingnan natin with all those voluminous revelation. It said a lot. Yung mga revelation ng mga estudyante ng mga former rebels na yun. Sir, patunayan na miyembro nga siya ng CPP, ano yung magiging parusa sa kanya? Pinapatunayan ng mga former rebels. Yung mere membership of the CPP is not a crime. Pero yung pagre-recruit niya ng mga bata na magiging membro ng NPA, that is a crime. Basehan natin yung ating Anti-Terrorism Act. Krimen yan, yung pag-recruit. At very clear, sinabi ng mga former rebels na nagre-recruit siya para mapunta sa NPA. Pero sir, mag-file kayo ng resolution. Senate resolution. Pag-aralan muna namin how to deal with it. Sir, wala na yung parliamentary courtesy kasi kapwa mambabatas niyo yun, di ba, sir? So, kaya nga sinasabi ko, my love for this country goes above and beyond parliamentary courtesy. Nagwas lamang doon ng aking pagmamahal sa bansa. Pero sir, paano yung magiging proseso pag gano'n? Paano po yung process normally kapag gano'n na kapwa lawmaker yung i-investigahan? Well, we have laws. We have existing laws na pwedeng na-violate. So, liable siya kung na-violate niya yung batas, particularly yung recruitment. Yung pagre-recruit ng mga kabataan papunta sa NPA. Sinabi pa nga nung isang resource person natin, na former rebel, sa ilang days siya doon nag-stay sa kampo. Para ipakita lang doon talaga doon sa mga ni-recruit niya na nandun siya. Pumunta siya sa mga kampo doon sa Mindanao. Sinabi nung mga former rebels. Paano yun, sir? Legislative inquiry on ATA, Hindi na kailangan. Anti-Terrorism Act? Hindi na kailangan. Tingnan na lang ng mga government agencies natin na responsible para dyan sa investigation kung anong pwede lang gawin. I will use my oversight function ng aking committee kung anong dapat nilang gawin para aksyonan ito. Hindi natin pwede pabayaan yan. Hindi po pwede pabayaan yan. Namamayagpag yung mga tao na yan. Nasa gobyerno sila, meron silang nag-swear sila as a congressman, nag-swear yan to all the constitutional dapat lahat ng mga nasa saligang batas na mga batas na pinaiiral ay susundin natin, di ba? Okay, sir. Thank you, sir. So yun po, recruitment ng mga estudyante na magiging NPA. So, klaruhin natin being a member of the Communist Party of the Philippines, hindi po yun kasalanan. Kaya itong tatlong miyembro ng Makabayan Black, kahit hindi nila inaamin, 100% sure they are members of the Communist Party of the Philippines. So yun, nilalabanan nila ang ating gobyerno using our own money. Yan po ang nakakasakit na katotohanan. Millions of taxpayers' money binabayad natin sa kalaban ng Estado. So ngayon, di ba, maraming nagbalik loob o nag-surrender dahil itong NTF-ELCAC na sinimulan ng
Pangulong Duterte, napaka-epektibo po. Ano ito localized peace talks. Ang daming nag-surrender o nagbalik loob at marami sa kanila nagbigay ng testimonya na itong si Congressman Raul Manuel ay nagre-recruit ng mga estudyante, kabataan para pumasok maging full-time member ng NPA. So yun ang kasalanan. I think under sa revised penal that's a criminal offense. May mga batas na nalabag. So kaabang-abang ito kung kailan. So tinanong, how about parliamentary courtesy? Kasi both members of the House yan, upper and lower chamber, tapos both lawmakers. Sabi ni Bato, believe ako sa kanya, my love of country is far greater than this parliamentary courtesy. Kaya go, Senator Bato. Papatawag yan. So I think first time ito. Meron na ba kayong nabalitaan na congressman tinawag sa Senado para harap sa investigasyon? Parang wala pa. Or the other way around, senador umarap investigasyon ng lower house, parang wala pa. First time ito. So sana matuloy kasi very alarming po yung kawawang mga estudyante. Lalo na yung mga relatives, parents. Ang dami na pong nangyari. Throughout my military career, ang daming ganyan. Akala ng mga parents, nag-aaral yung kanilang mga anak. Yung pala, na-recruit na. Pagbalik, bangkay na. Mabuti nga kung babalik ang bangkay, yung maging missing na lang, hindi na makita ng mga parents. Kaya, mabuti at nandyan si BP Inday Sara sa DepEd. At least, may nagbabantay sa ating mga kabataan. Ang recruitment kasi, karamihan dyan, nagsisimula yan sa high school hanggang college. So, ito na. Ano kayang gagawin nitong si Congressman Manuel? Mahaharap ba o ano? O baka kung hindi harap, pwede ba nilang i-contempt? So, ito na. Diba, sisimulan na ulit ang peace talks, Government of the Philippines and CPP in peace talks. Paano ka makipag-peace talks na nandyan ang mga members ng CCP sa Kongreso at walang habas na nagre-recruit? So, instead na patapos na po ang local communist armed conflict, pumayag na ulit ang ating presidente. Tinanong ako ng isa kong subscriber, OFW siya sa Israel. Sabi niya, General, bakit nagkakaganito? Sabi niya, ang dami nating problema sa bayan na dapat pagtuunan ng pansin. Bakit naisipan pa ng Pangulo na babalik na naman tayo sa peace talks? So, naguguluhan yung subscribers from Israel. So, sinagot ko na lang na kabsat, sabi ko, dahil taga Cordillera, isang Igorota. Kabsat, sa aking pananaw, nadidiktahan lang ang ating Pangulo. Hindi niya na yun sariling diskarte o desisyon. Wala siyang magawa dahil may nagdidikta sa kanya.
Ganon ang aking sagot. Kasi, very clear nung una sa mga debate nung kampanyahan is tinanong siya niyan sa I'm sure SMNI debate ito, tinanong siya, are you amenable for the resumption of peace talks with the CPP and PNDF? Sagot ng Pangulo is no, I will pursue localized peace talks. Ganon ang sabi niya nung una eh. So ngayon nagbago. So pinag-iisipan ko pa, bakit nagbago na naman ang isip ng Pangulo? Anyway, another vlog ko na lang yan. Yung punot dulo, yung malalim na dahilan, bakit siya, no? Mayroon na akong haka-haka, kailan iklaro ko muna yung aking assessment. So, Representative Manuel, kumanda kayo dahil haharap kayo kay Senator Bato. So pag hindi kayo haharap, I don't know what will happen. Pwede ba kayong makontempt? Nako, makakakita tayo ngayon ng isang congressman na ikukulong sa basement ng Senado. So, kung wala kayong itinatago, Congressman Manuel, mabuti pa, magpakita na lang kayo. Masagutin ang mga aligasyon ng pagkadami-daming mga nirecruit ninyo ngayon, naliwanagan at nagbalik loob na sa gobyerno. So, good luck. Congratulations, Senator Bato. You are doing a good job when it comes to security concerns. At good luck po, Congressman Manuel. Sana malusutan nyo itong investigasyon na ito.